Ayan po at bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan ay gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo. Nasa ngayon po ay wala po akong dahil linggo po ngayon, hinihiling ko po sa ating Panginoon na kasihan nawa kayo, lalo na po yung mga subscriber ko at ito pong makakapanood ng bidyong ito. Sana manawari ay dumating na po yung madalas nyong naririnig sa akin na swerte, dumating na po sana sa inyo. At yan po yung aking hinihiling. Kagabi pa po na hinihiling ko yan sa ating Panginoon na lahat po ng makapanood ng bidyong ito ay suswertihin na. Siyempre, lalo na itong mga subscriber ko. Ayan. So, ano ba? Magawi po tayo dito sa nagkalat na mga balita na itong si masyado naman yatang sensitibo itong si Ping Lacson, ano? Una, yung sinasabi raw niya kay Amy Marcos na sasabihin niya na hindi raw siya bakla. Ay wala naman pong sinasabi si Amy Marcos na bakla siya. Ay bakit ba Pinky Lacson masyado ka naman yata sensitibo ngayon. Advice ko lang sa iyo ha, sa susunod, huwag mo nang huwag mo nang uulitin yan. Yung magre-react ka ng ganyan, huwag na. Please. Advice ko lang yan. Pati dito sa mga mga nagpapanggap na lalaki ko, no, kagaya nitong si Trillanes, nagpapanggap na lalaking lalaki, pero isa rin darna. Advice ko lang ito sa inyo. Pagkaganyan na may nagsasabi sa inyo, una, wala namang nagdirektang sabi, kagaya ito kay Lacson nga, hindi naman direktang sabi ni Amy Marcos na, oy, ikaw Lacson, bakla ka. Walang ganun sinabi si Amy Marcos. Pero, ayun na, masyado ka ng defensive. So, ang payo ko, sa susunod, huwag na kayong mag-react. The more na magre-react kayo, lalong nauungkat yung katotohanan. Kaya ito ang siguro naman itong si Senador Miriam Santiago, natatandaan niyo po si Senador Miriam Santiago. Ito po yung talaga napakatalino nating senador. Aba ay mukhang ibinulgar din po niya yung personalidad nitong si Lacson. At bagamat putol yung video, pero sinabi po yan. Dahil may immunity naman po siya sa pagsasabi ng katotohanan. O, yun po sinasabi ko. Kaya maiging ikaw, trililing, pag may nagpasaring sa iyo ng ganyan, huwag ka nang mag-react din. Kasi, mabubulgar lang kayo lalo. At saka isa pa, ano bang masama yung sabihin sa inyo na bakla kayo? O ako sabihan yung bakla ako. O anong masama noon? Halimbawa, anong masama noon? Dahil ba sa lambutin? Ay, naku naman, ikaw naman, Pinky. Ay, sus Mariosep. Hindi, wag na kayo magre-react kasi una, ito mga kababayan pakinggan nyo lang po ito. Kaya naungkat tuloy ng mga netizen kasi nga, nag-react agad dito si Lacson. So, dahil sa pagre-react niya, nabisto. Ito pakinggan nyo Yan. Lalo nung hindi ako bakla. Yan. At yung iniisip ni Senator Amy, na bakla ako. Flashback. Kaya sasagutin ko yan si Pinky Lacson na yan. At hindi lamang yan, takalkalin ko isa-isa from A to Z ang lahat ng kasalanan niya. Maganda ka. Dahil meron akong parliamentary immunity, ibulgar ko lahat ng kasalanan mo. Pati ang sexuality mo. Alam ni Senador Amy ang sexuality nitong si Ping Lacson. So, hindi po magsasalita ito si Kwan. Wala pong record itong si Senador Miriam Santiago nang nag-iimbento ng salita ito. Wala po. Panoorin uli natin Namnamin po ninyo Okay.
lalong hindi ako bakla. Ah. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, Kaya sasagutin ko yung si Pinky Lacson na yan. At hindi lamang yan, takalkalin ko isa-isa from A to Z ang lahat ng kasalanan niya. Maganda ka. Dahil meron akong parliamentary immunity, ibulgar ko lahat ng kasalanan mo. Ah. Pati ang sexuality mo. Oh. Grabe ah. Hindi po magsasalita si Kwan eh. Si Senador Miriam Santiago. Kung wala siyang alam. Ha? So kaya nga, wag na. At saka anong masama kung sabihan ka ng bakla? Ha? Una, walang sinasabi si Amy Marcos na bakla ka. Oh, bakit ka ngayon na magdidipinsa sa sarili mo, wala namang sinabi? O, ay di, patunayan mo, salasalan mo dyan sa harapan niya. Kung halimbawa sinabi sa iyo ni Amy ng harapan na bakla ka, di, ipakita mo yung utin mo at iharap mo kay Amy. Ganun lang yun, kasimple. Oh. At saka anong masama kung sabihin bakla? So, ako, sabihan, kahit sino sa inyo, basta babae ha, babae magsalita sa akin ng bakla ako. Oh, aminado ako. Ay, aminin ko bakla, pero idudok-dok ko sa bunganga niya yung utin ko. Ay, linggo nga pa lang yun. Oh, ganun lang yun. Di ba? Ay, sus Maria Joseph, wala pong masama sa bakla. Wala po. At masyado lang defensive itong si Lacson, kaya ayan, hindi pa nagsasalita ka na, dumipinsa na. At saka ang dami pong kabalbalan itong Lacson na ito. Nagmamalinis-malinis lang po yan. Ang daming kabalbalan. Alam niyo naman po yung mga kuratong baliling na yan. Yung Daser Corbito murder case na yan, yung double murder case na si Daser at saka yung driver ni Daser na si Corbito. Ha! Sa totoo lang po, naka-archive lang po ang kaso niya na murder. Kaya po yan nagtago eh. Kaya si Boy tago yan eh. Ngayon, ganun lang yan. Kaya, nako, ang hirap lang kasi Kwan eh. Ang hirap lang kasi madadamay tayo dyan sa obstruction of justice pagka nagsalita tayo rito eh. Akala ko nga yan matino hayop na yan eh. Ngayon, ito ngayon si Atong Ang, hirap na hirap sila magpasuko. 10 milyon ha, 10 milyon. Yung, tawag dito, yung bounty. Or, anong tawag doon? Sa, ibabayad doon sa makakapagturo kung saan si Atong Ang. Ayan na naman tayo. 10 milyon daw ang reward sa makakapagturo kay Atong Ang. Dagdagan nyo. Gawin yung 100 million or 200 million. 200 million, total. Marami pa namang marami pa namang nakukulimbat ang mga animal na mga kabatang ito eh. Ikukunin nyo, i-reward niyo yung 10 milyon na yan, pira namin yan eh. Mga bullshit kayo eh. Ang galing-galing yung mag-reward system na yan, pira namin yan, pinang-reward din yung mga bullshit. Ang kakapal na pagmumukha na yung hayop kayo. Ang kapal ng pagmumukha. At imaginin mo, sasabihin pa na may o-offer daw ng 1 billion dito kay John Vic Remulla at saka dito kay Boying Remulla. Tapos ngayon, magkukan kayo. Magre-reward kayo dito kay Atong Ang 10 milyon. Kaninong pira yan? Sa aming pira yan. Ang kapal ng pagbumukha ninyo. Since magbibigay kayo ng reward na yan, ay ba, ikaw na ninyo. Ito, doon yun na. Para sa ganon, maramdaman itong mga subscriber ko. Kaya 200 million, bigyan nyo ako 200 million on the spot. Ako mismo, hindi na kayo mag-aaresto. Ikukan ko na lang, dodok-dok ko na sa inyo. 200 million.
Ha? Kasi kung 10 million lang, anong mangyayari dyan? Hindi makakabili ng bitsin yung mga ka-subscriber ko. Ay 130,000 itong subscriber ko. Oh. Hindi nila mararamdaman yon. Gusto ko, pag nagpustahan tayo dito, mararamdaman ng mga subscriber ko, wala pong mapupunta sa akin ni centavos pagka pinatos ninyo itong dinidemand ko sa inyo na mag-offer kayo ng bounty para sumuko itong si o ituro kung nasaan si Atong Ang. Katunayan, pag nagbigay kayo ng 200 million, antimano, tatawagin ko na lahat ng mga subscriber ko. Kayo, hindi ako, hindi ko hahawakan yung 200 million na yon. Kayo na mismo ang mag-distribute dito sa mga subscriber ko. At ang magiging kapalit noon, dito rin, wala ring alisan dito. Hindi tayo aalis, wala akong gagawin, hindi tayo aalis. Pero mamamalayan ninyo, naglalakad na papuntang presinto si Atong Ang. Deal or no deal? Ganun lang po yan. Kasi kung 10 million lang, hindi ko tatanggap. Wala, hindi nga makabili ng toothpick yan sa mga subscriber ko. Ang gusto ko talaga yung maramdaman ng mga subscriber ko, masiyahan na talagang kahit pa paano ay mabili nila yung gusto nilang kainin. Kahit 200 million. Uutusan ko. Pero uutusan ko na hindi kami nag-uusap. Dito mismo. Nandito, sino nandito? Halimbawa si Marcos, nandito. John Vic, DILG. Sino pa yung kwan? Si Gibo. Dito. Hipi ng pulis. Hipi ng armed forces. Dito. Uupo tayo. Hindi pa natatapos yung pag-uusap natin. Naglalakad na si Atong Ang dyan sa presinto. Kaya lang, siyempre, kailangan to pa rin yung 200 million na pinag-usapan natin kung papayag kayo. Pero kung hindi nyo tinupad yung 200 million, halimbawa, uunsin ninyo ako, hindi ako ang inunsin ninyo. Itong mga subscriber ko ang inunsin ninyo. Kasi unang-una, ayaw kong pasayarin din sa kamay ko ang pera. Sabi ko nga po, allergy ako humawak ng pera. Ay, hindi ako humahawak ng pera. Hindi ko hahawakan. Dito, mag-uusap tayo. Hindi pa natin, sasabihin ko, hindi pa natin nauubos yung nakatimplang kape sa ating mga tasa, naglalakad na si Atong Ang dyan sa presinto. Yan. Take note, yung 200 million, ulit-ulit, kailangan ulit-ulitin eh. Yung 200 million na pang-babounty ninyo, o pang-re-reward ninyo, hindi ko hahawakan. Kayo ang mag-distribute dito sa mga subscriber ko. Ayan. Tingnan nyo. Pero konsekwen yan. Pero kung itong mga itong mga congressman na ito, ay putang ina, dadapaan agad nila yung pera na yan. Ay mga mukhang pera itong mga congressman na yan. Dadapaan agad nila. Pati itong mga senador na ito, sigurado yan. Dadapaan agad nila. Tingnan nyo, hindi na kayo nahiya doon sa sinasabi ni Congressman Libiste, Leandro Libiste. Hindi na kayo nahiya doon sa sinabi niya, kung sakasakaling magbabayad o mapuwersang magbayad si Claire Castro ng 110 million, hindi niya hahawakan yung pira na yan, kundi ididiretso yan pang tulong doon sa mga sinalanta na mga baha-baha na yan na kagagawa ninyo. Hindi kayo nahiya. Dito rin, hindi lang yan ngayon. Balikan niyo yung video ko.
Nakikipaglaban ako rito ng pustahan. Pero ang lagi ko sinasabi, hindi ko hahawakan yung mapapanalunan ko. Matagal na po ito na sinasabi ko. At dahil ang sinasabi ko rito, ang lagi ko sinasabi rito, gusto ko mapunta sa mga subscriber ko kung ano man, kung sakasakali man at may tumanggap sa lahat ng mga hamon ko dito sa mga putang inang mga kawatang mga congressman at saka senador na ito. Ayan. So, iwanan na po natin yan. Mapunta naman po dito kay Recto. Dito kay Recto na puro punong-puno ng laway ang bunganga. Buisit ka, Recto. Kaya, sapin-sapin po yung kaso nito. Doktor at ang mga abogado nagsampa po ng plunder case dito kay Recto. Kaya ito, namimiligro ito, baka at sigurado ito, kulong ito. Ito. Yan. Sinampahan ng patong-patong na reklamo sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO na si Emmanuel Ledesma. Reklamong plunder, technical malversation, graft at iba pang reklamong administratibo ang inihain sa Office of the Ombudsman ng isang grupo ng mga doktor, abogado at iba pang healthcare worker. Sinampahan ng patong-patong na reklamo sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO na si Emmanuel Ledesma. Reklamong plunder, technical malversation, graft at iba pang reklamong administratibo ang inihain sa Office of the Ombudsman ng isang grupo ng mga doktor, abogado at iba pang healthcare worker. Ayan. Sinampahan ng patong-patong Yan po. Sana nga makulong itong mga hayop ito. Pero kung hindi makulong itong mga ito, ay tatargeting ko kayo. Ito yung mga taong napakasarap gilitan. Maginin mo yan. Pira natin, pira ng mga taong talagang walang kakayanan na makapagpa-hospital. Aba, kinulimbat pa nitong mga hayop na ito. Lalo nitong Recto na ito, ito ang pasimuno dyan, hayop na Recto na yan. Tapos sasabihin ninyo na nasa mataas kayo, nasa taas kayo sa pagnanakaw ng mga putang na nyo. Maginin mo. Sa totoo lang po yang PhilHealth, ang sinasabi kasi hindi raw nandyan lang daw. Kaya kailangan daw na magamit sa ibang pamamaraan. Puta naman. Mag-obserba po kayo, pumunta po kayo sa mga hospital. Napakaraming nag-iiyakan. Diyan sa hospital kasi ang lalaki ng mga bill nila sa kanilang billing sa hospitalization ng kanilang mga mahal sa buhay. Ay kung ito ba hindi kinulimbat ito ng kwan, di dapat sana zero ang babayaran nitong mga kababayan natin. O tayo mismo, ay pira natin yan O di wala sana tayong babayaran. Kasi sobra-sobra ang pira ng PhilHealth. Pira natin yan. Kinulimbat nga nitong bullshit na itong silaway na Recto na ito na sarap mong gurgurin. Naniwala ka sa akin. Ito, para lang siguro ako gumilit ng liig ng manok dito pag ginilitan ko ito. Maniwala kayo sa akin. Napakasarap gilitan ng mga liig dito, mga ganitong mga magnanakaw ng tao. Ito yung mga nagpapahirap sa bayan Mga bullshit ito. Imaginin mo. At doon sa ko naman. At mag-segue naman tayo doon sa mga doon sa mga itong 110 milyon na babayaran ni Claire Castro. Ito.
Hi guys! Ayon sa may saltik, ayos na si Claire Castro pala. Parang may gusto daw mawala siya sa pagiging Palace Praise Officer matapos siyang kasuhan at pagbayarin ng damages na 110 million pesos ni Congressman Leandro Libiste. Alam mo, Aling Claire, malulungkot kami pag nawala ka. Wala na kaming pagpipiestahan ba? Wala na kaming aabangan na patawa. At boring pag wala si Chucky. Nakakatuwa pag may payaso, di ba? At exciting kung may maritis ng ngawa ba? At syempre, inaabangan ka namin bawat hatid mo ng piking balita ba? At masarap tingnan na ang buhay mo ngayon nagkandalit-silitsi na. Yan. Magkakandalit-silitsi na talaga. At ang buhay mo. Noong isang araw, natatandaan nyo, meron akong pinarinig sa inyo na nagbulgar ito ng kasamaan ni Marcos. Actually, ngayon ay hindi naman pala. Pero nung una po, hindi pa siya naging palace officer or undersecretary. Kalabang-kalaban po ni Marcos yan. Pero dahil nga sa medyo maliban doon sa nadidiligan, abay may malita na rin po ito. Kaya tuloy-tuloy yung kanyang pag-fake news ito. Ito po ang reyna ng fake news talaga. Kaya kung ano-ano ng mga gimmick nila, may mga palalabasin nila ganoon, pero hindi naman pala totoo. See? Kasi gusto lang nilang gusto lang nilang makuha ang pulso ng bayan kung sakasakalit mangyari yon. Talaga ang galing nilang manipulate ng mga istorya. Kagaya nun, di ba in-upload ko sa inyo na yung bumaliktad na nga. Yun pala, talagang gawa-gawaan na nila yan. Even though AI yun, talagang sila pala ang may gawa nun. See? No. Ayan po. Ngayon, ano pa ba ang maasahan natin dito sa mga gobyernong ito? Ewan ko ang ano ito. Nako. Tatalakayin pa ba natin ito? Palagay ko, bukas na natin talakayin ito. Ito talagang napaka-brutal. Itong ewan ko, sana hindi ko makalimutan bukas na talakayin yan. Napaka-brutal po ito. At sige. Anong oras na ba? Sige. Mayroon lang po akong babasahin sa inyo na comment. Sandali. Bago tayo magtapos ay saan na yun? Ayan. Ay. Sandali ha. Ayan, ito. Ito po, papangalanan ko na po, Nag-comment po itong si Marie Binos Binguna, parang bingot na. Ayan. Yan si Marie Binguna. Ayan. At least para lang po malaman ninyo na totoo itong comment niya, no? Ito po ang comment niya. Babasahin ko na po. Sir Berana, hindi pa kita nakita na nakatayo. Pwede ba, if you don't mind, tumindig ka naman kung sasayaw Yan. Titindig daw ako kung sasayaw. So, kung pwede raw titindig ako, if you don't mind. Yes, I don't mind, of course. So, kaya lang, ano talaga yung motibo? Bakit mo ako pinapatayo? So, hindi ko po talaga alam ang
ang gusto mong malaman sa akin, ano? Kung bakit mo ako pinapatayo. At ano ba? Papasayawin mo ako na nakatayo, wala naman akong kapartner, di para naman akong onggoy dito. Ay, siyempre, pag ganyan na ako dito sa upuan ko. At saka isa pa, hindi ako makatayo kasi kalahati na lang po yung katawan ko. Kalahati lang yung katawan, nakatongtong lang yung hati ng katawan ko dito sa bangko. Pero ang totoo niyan, wala po akong paa. At, ito hanggang pusod lang po yung aking katawan. Ano? Yan po yan, kaya lagi lang ako nakaupo. Ayan, ang sagot ko. Pero kung gusto mo talaga akong patayuin, sandali. At kailangan ko magkaroon muna ng paa, no? Ayan, sandali lang. Para lang huwag kayong matakot. Kasi, sabi ko nga na kalahati lang ang katawan ko, kaya hindi ako tumatayo. Ngayon lalagyan ko ng paa para makatayo ako, ano? Ayan. O, yan. Malapit na. Igo, sumpirigni. May bulbul sa pisngi. Ayan. Ready na akong tumayo. Ayan, pagbibigyan kita. Ayan, ha? Ayan, nagkaroon ako ng paa. Ayan, nakatayo na po ako. O, ayan. O. Ano pa ba gusto mo? Gusto mo yapan? Ay, gusto talaga eh. Tanda. Okay na ba yan? Yan po. Ako naman po dito ay wala naman pong masama doon. At okay lang. At yun nga po, siyempre, gustuhin ko man pero hindi nga ako pwedeng sumayaw nang wala naman akong kapartner. Diba? So ngayon, pinagbigyan lang kita. Siguro na kontento ka na, no? At isa pa, para lang po malaman mo, ito na po yung nakatayo ako. Yan, ito na po ako talaga. Yan. Yan ako. Ano? Sandali. Hindi eh. O yan. Yan ako. Kita mo na. Yan. Yan. So, yun. So, sana ay kuwan. Pero, ang totoo po niyan, kaya yung sinabi ko, nilagyan ko lang ng paa doon sa orasyon ko yung sarili ko, pero wala akong paa. Putol yung kalahati ng katawan. Kaya, madali lang po akong, halimbawa kung, pupunta ako sa isang lugar, magpapahid lang po ako ng langis sa kilikili, tapos papahiran ko yung walis tingting ko. Nandoon na agad ako. Ayan po, sige. Dahil linggo po ngayon, ay kausapin niyo po ang ating Panginoon. Makipag-usap po kayo ng masinsinan sa Kanya. Ibigay niyo lahat, wala kayong titira na kahit nakatiting na pag-aalinlangan. Ibigay ninyo ang pananampalataya niyo ng buong buo sa Kanya. Kausapin niyo ng bukal sa puso ninyo at hiligin ninyo yung kaalwanan sa buhay na para sa inyo. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Sana paggising nyo kinabukasan, nandyan na yung mga biyayang para sa inyo. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.